In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawa ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at paggunita kay San Isidro Labrador, magsasaka. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad, ang pagiging mapagpakumbaba at masunurin. Hindi dakila ang alipin kaysa sa kanyang Panginoon. Kaya tayong mga Kristiyano ay tinatawagan na tularan si Jesus, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang paghuhugas ng paa ay simbolo ng paglilingkod. Ito ay tawag sa atin upang maging lingkod sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Tunay na mapalad ang gumagawa ng kanyang mga itinuturo, sapagkat ang pananampalataya ay hindi natatapos sa kaalaman lamang, kundi sa konkretong aksyon ng pagmamahal, pagpapatawad at paglilingkod. Sa unang pagbasa, si San Pablo ay patuloy na nangangaral ukol kay Jesus, ang katuparan ng pangakong Mesiyas. Sa kanyang pangangaral, ibinanggit niya si Haring David, isang pinili ng Diyos, at sa lahi nito isinilang ang tagapagligtas. Pinapakita nito na ang plano ng Diyos ay buhay at aktibo sa kasaysayan at patuloy na gumagawa sa ating panahon. Ang paggunita kay San Isidro Labrador ay isang karaniwang magsasaka, ngunit naging banal sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kasipagan at kababaang loob sa kanyang buhay. Natutunan natin na ang pagiging tapat sa pang-araw-araw na tungkulin ay isang uri ng kabanalan. Sa kabila ng kahirapan, siya ay hindi bumitaw sa pananalangin. Halimbawa sa panahon ngayon, ang pagbabago ng klima, tumitindi ang init, bumababa ang ani. Tulad ni San Isidro, hinahamon tayo na pangalagaan ang kalikasan bilang responsableng katiwala. Ang pagkalat ng maling impormasyon sa halip na magpadala tayong Kristiyano ay tinatawag
na maging ilaw sa pagpalaganap ng katotohanan sa kababaang loob. Ang pagkawatak-watak ng pamilya o komunidad, paanyaya ito sa atin upang maging tagapamagitan ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang mga karamdaman ay naging daan ito upang tayo ay mas mapalapit sa Diyos at matutong manalangin at tumulong sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig at sa panalangin ng mahal na Birheng Maria, inilalapit namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Si Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Cañares, at lahat ng may karamdaman sa aming pamilya at komunidad. Ipadama mo sa kanila ang kagalingan ng katawan, tibay ng loob at pag-asa sa iyo. Amen. Para sa iyo, maong mahal sa buhay, aming Diyos, kami po ay nanalangin para sa lahat ng pumanaw. Si Pope Francis, lalong-lalo ng aking minamahal na pinalangin ngayon, naway sa pamamagitan ng awa ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ay makamtan nila ang liwanag ng iyong kaharian. Amen. Ang simbahan bilang katawan ni Kristo ay patuloy na tinatawag tayong magsisi, magbago at maglingkod. Marami sa atin ang naging malamig sa pananampalataya, naging abala sa material na mundo, at nakalimot sa pananampalataya ang buhay. Ano ang ating mga tugon dito? Ang pagbabalik sa sakramento ng kumpisal, ang paglilingkod sa kapwa sa parokya o barangay, ang pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa, ang pagsisikay sa panalangin at pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Catechism of the Catholic Church, the works of mercy are charitable action by which we come to the aid of our neighbor. Laudato Si ni Pope Francis, panawagan sa pangangalaga sa kalikasan. Gaudium et Spes, Vatican II, ang simbahan ay kaisa ng sangkatauhan sa lahat ng panahon. Panalangin para kay San Isidro ngayong sa ating panahon. San Isidro, waran ng kabanalan sa karaniwang gawain. Ipinalangin mo kami. Turuan mo kaming magtiwala sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Gabayan mo ang mga magsasaka at lahat ng manggagawa na tapat sa kanilang tungkulin. Ipanalangin mo kami upang matutong tumugon sa panawagan ng Diyos sa paglilingkod at kabutihan. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang ebanghelyo na ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!